Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Let's clap our hands again, louder to the Lord. Amen. Amen. As we pray our favorite prayer at the feast, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. I wanted to pray holding this. We used to pray that holding the novena to God's love. Do you still have your novena to God's love with you? Ayan, sa mga susunod po na pagdasal natin, pwede nating ibalik yan. Ito po'y binibigay sa mga first-timers. So we welcome our first-timers. At the end of the feast, we invite you near the stage and we'll give you this little souvenir. At sa mga meron po nito, sa mga balik natin yung practice natin na ipinagdadasal ito dahil dito natin nilalagay yung ating mga pangarap, hindi ba? At marami po mga kwento na natupad ang kanilang mga pinapanalangin, pinapangarap sa pagtataas nito tuwing tayo ay nagdadasal ang ating novena to God's love or prayer of abundance. Marami tayong mga maaring ibalik na namimiss natin. Halimbawa, August na, di ba? August na po, edi isang buwan na lang, sisilip na si Jose Marichan, di ba? Papasilip siya. Ang bilis, no? Di ba? Ang bilis. Pero ang Agosto po, ay una sa lahat, nagpasukan na ang mga bata, ang mga anak nyo, di ba? Pangalawa ay buwan ng wika ngayon. Alam niyo ba yan? Buwan ng wika. Kaya ang daming magagandang nangyayari sa bayang Pilipinas. Tulad ng pagkapanalo ni Carlos Yulo. Di ba? Palakpakan nga po natin yan. Pakita na nga natin yun para hindi ko na ipakita. Yan. At pag-uusapan po kasi natin ay tungkol sa pamilya. Magsisimula tayo ng series about the family. At alam niyo po, halos linggo-linggo umiikot ako para magsalita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kagagaling ko lang po ng Tacloban, tapos umakyat ako ng Baguio. By the way, nag-10th anniversary po ang ating Feast Baguio kagabi. Kaya Feast Baguio, congratulations. Nagbalikan lang po ako at si Brother Bo po kasama natin. Pero before that, nasa Tacloban po ako at every week umiikot po ako para magsalita sa mga iba't ibang sektor ng ating bayan. Totoo, marami tayong problema sa bayang ito. Kailan ba tayo naubusan ng problema sa Pilipinas? Pero marami din magandang mga nangyayari. Kaya nawa, yan ang ibalik nating ugali na kasabay ng makita natin ng mga problema, mas makita nating mas maraming magandang nangyayari sa ating lahat. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kasi yan ang tema ng ating pag-uusapan. And I'm so excited with this brand new series titled Under One Roof. Sa iisang bubungan. Di ba? Lagi nating nadidinig yan. Tayo'y nasa iisang bubungan. Ibig sabihin, we live as one. Pero ito yung magandang subtitle. We live in blessed and broken families. Oh, kaya nga ang tokwa natin ito, blessed yet broken. Diba? Dalawahan palagi yan eh. Sa theology, madalas natin nadidinig yung term na dichotomy. Naging dalawa eh, kahit di ba sa yin-yang, di ba? Dalawahan. Pero nakikita natin na yung dalawang konseptong yan ay actually iisa. Katunayan kahit sa Biblia. Nung unang lumabas ang salitang pamilya sa Genesis, mayroon na kagad elemento ng being blessed and being broken. Awitan natin ang salita ng Diyos. As we sing. Thy word is a lamp unto my feet,
Isa sa pinaka maagang nabanggit ang salitang pamilya ay sa Genesis. Unang aklat pa lang ng lumang tipan, sinabi na, Genesis 12:3, all the families of the earth will find blessing in you. Aba, lahat ng mga pamilya sa sanlibutan, sa daigdig, ay mabibless sa pamamagitan mo. Sino yung mo? Hindi pa po ito ang Panginoong Jesus. New Testament pa siya lalabas eh. Ang kausap ng Diyos dito si Abraham. Si Abraham. Dahil sa kanya o sa pamamagitan niya, kumalat, lumaki, at nabuo ang tinatawag na bayan ng Diyos o God's chosen people. Pero kung iisipin ninyo at malalaman o maalala natin mamaya, hindi po perpekto ang pamilya ni Abraham. Ang daming sablay, daming kontrobersya. Yet pinili ng Diyos ang pamilya ni Abraham na mabless ang mga pamilya sa buong mundo. In fact, kahit i-atras mo nga yan eh. Saan ba nanggaling ang lahat ng pamilya? Kung ang aklat na ito ang pagbabasihan nyo. Hindi kay Adan at Eva. Sa simula pa lang, sablay na eh. Di ba? And yet, kahit sablay sila, abay, doon nagmula ang kwento nating lahat. Katunayan, tinabla-tabla yan eh. Bakit? Nung talagang sukdulan na yung kasamaan, bumaha, di ba? At ang naligtas ay pamilya din. Nino? Ni Noah. Ni Noe. At pinili ng Diyos ang pamilya ni Noah dahil siya ay righteous, matuwid. Pero marami ding sabla yung pamilya niya, kahit nga si Noe. Pagkatapos nga nung bahay, nalasing siya. Maraming pinipili ang Diyos o halos lahat ng pinipili ng Diyos na mga pamilya na nakabless sa mga pamilya sa daigdig ay blessed pero broken. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. That our families, all our families are blessed by God even if they are broken. God will use our broken families to bless other families. Amen? Lagyan niyo po mga kamay niyo sa inyong mga puso. Father in heaven, we are excited as we lift up this talk series on the family. We believe that after you, the most important thing is family. Dahil lahat kami ay ipinanganak sa pamilya. Lahat kami ay nabuhay at maaring patuloy na nabubuhay dahil sa pamilya, para sa pamilya. At una ka naming nakanasan at naramdaman ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pamilya. Kaya itinataas po namin ang aming mga pamilya na kahit ito ay may mga pagsubok at sablay, gagamitin mo upang makabless pa ng ibang mga pamilya sa tanang sangkatauhan. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we sing, Thy word is a lamp unto my feet, let's clap our hands to the Word of God. Come alive. So clap our hands for our wonderful worship team. Thank you so much. Thank you so much for leading us to God's presence. You may now take your seats. This is exciting. You know, sa loob ng ilang taon na ngayon, we wrestle with God's Word, direct from the Bible. Talagang mula Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, dinaanan natin lahat yan. Yung mga matagal na nag-feast sa atin. Hanggang sa Matthew, hanggang sa... Pero ngayon, bumabalik tayo sa mga mas praktikal at pang-araw-araw na hinaharap natin sa buhay. At wala nang pa-practical pa, kundi sa usapin ng pamilya. Dahil nabanggit ko nga kanina, lahat tayo dito belong to a family. Sino po ba dito yung sumulpot lang sa planeta ng ito at galing sa meteor at bumagsak? O kaya tumubo sa puno? Hindi po eh. Lahat tayo sigurado galing sa pamilya. But here's our thesis now. Here's our declaration.
people live under one roof, but their hearts live in different worlds. Whoa! Medyo mabigat kaagad ang ating pinagmumulan. Dahil ngayon, nakatira na lang daw sa iisang bubong ang mga miyembro ng pamilya, pero kanya-kanya ng mundo. Parang may katotohanan. Simple lang Ipakita ko lang ito sa inyo, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Dati-dati, pag nasa hapagkainan, ay talagang doon nagkakaroon ng kwentuhan, hindi ba? Tawanan, palitan ng mga opinyon at saloobin. Ngayon, ang social media, ang mga gadgets ay biyaya. Dapat yan, ng teknolohiya at ng Diyos. Pero ngayon, tila bagang dahilan yan para may kanya-kanya na tayo nung daigdig. Kaya nga hindi ko alam kung sa inyo ay dapat ang batas sa tahanan o kahit sa kainan ay wala munang gadgets. Dahil kanya-kanya talaga ng mundo Iba ang mundo ni tatay na hanggang sa hapagkainan, iba kausap, iba agenda. Ganon din si mami, ganon din yung anak na baka naka-earphone pa at naka-iPad, no? Ganon din yung kapatid. Kaya may katotohanan na nakatira lang tayo sa iisang bubungan, pero may kanya-kanya na tayong buhay. Abay, totoo naman. Totoo, ako po, yung litratong yun na pinakita, huwag niyo munang tanggalin please. Ayan, kasi doon po yung, ayan. Halos ganyan po ang pamilya ko Ako, asawa ko, anak na lalaki at anak na babae. At ang anak ko pong lalaki, 28 years old na. Talagang may sarili na siyang mundo. Kahit yung anak kong babaeng 14 years old pa lang, pero may sarili na din siyang mundo. Ang asawa ko, napaka-busy. Director's principal siya ng aming paaralan. Ako ay preacher at speaker para sa kung saan-saan. May sarili din daigdig. Malamang ganyan din naman ang kwento ninyo di ba? May sarili-sariling daigdig. Pero nawa, mayroon pa din kayong common factor. Alam niyo ba nung math, nung may Venn diagram tayo, di ba? Set A, set B. Alam niyo ba yon? Pag may set A, may sarili, set B, may sarili, pero dapat may nagtatagpo siya sa gitna. Di ba? Ano yung nasa gitna? Di ba? Set C. Sana, o dapat, may sarili akong mundo, may sarili kang mundo, may sarili siyang mundo, si anak, si kapatid. Pero sana, mayroon pa rin kayong pinagkakasundo ang common thing. Kaya, simula nga sana sa hapagkainan Kaya tama si nanay at si tatay noon, tama si lola noon na sama-sama tayong kumain. Doon na lang tayo nagkakasama-sama, hindi pa nagkakasalo-salo. At lagi ko sinasabi, di ba, napakahalagang sama-samang kumakain sa hapagkainan. Tanong niyo ulit, bakit? Di ba ang sagot ko, para magkasya ang ulam. Noon talaga, pag nahuli ka, buntot na lang sa'yo Tapos magreklamo ka, ba't buntot na lang? Tinatawag ka kanina, wala ka O kaya tutong na lang, uso pa yung mga tutong. Bakit? Kahit konti ang ulam na yan, pag kayo nagsama-sama, ay natutunang magbahagi. Ayun, nung tumaya ako sa lola ko 12 sila magkakapatid. Tapos, ang dami naming apo. Nagkakasya naman. Bakit? Sabay-sabay. Hati-hati. At hindi lang sa pagkain, sama-sama sa kwentuhan. At yung mga kwento, may common. May common na kwento, hindi yung daigdig lang niya, makikinig tayo, pero may common stories. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayon. What's still common in the family? We recognize that we have our own lives to live. But what's common with mom, with dad, with the children, with the brothers and sisters and the siblings? At ito po ang panggagalingan ng ating series. 3 statements. How many? 3. Ito na. First statement. All families are blessed and broken at the same time. Talagang dalawahan po yan Talagang may magandang nangyayari sa pamilya. Pero sa totoo lang, minsan magaling lang tayong magtago. At may mga bagay naman talagang dapat nating itago na sa ating pamilya lang. Alam mo, sumakay ka ng jeep mga kasama mo doon. Pagbayad nga, alam mo, yung asawa ko, walang hiya. Alam mo, yung anak ko,
Abay, may mga bagay-bagay na atin-atin lang yon. Huwag mo nang pinagsasasabi. Ha? Mga anak na kwento na hanggang sa klase niya, hanggang sa mga nanay na kwento na lahat sa mga kasama, kahit sa prayer meeting eh. Pag nag-share, alam mo, sharing lang ito ha, pero yung asawa ko, yung anak, may mga bagay-bagay na inyo na lang mga pamilya dapat. Ha? Pero may mga bagay-bagay din na dapat vulnerable tayo. May mga bagay-bagay na dapat ay we accept and we talk about. Alam niyo po, kanina dapat maaga ako eh. Ha? Pero in-extend ko po yung meal time namin. Mag-anak. Kami lang, kanina lang. I wanted to apply this talk at once. Mamadali ako kahit linggo. Magpipreach ako eh. Pero dahil alauna na ako umuwi kagabi, galing Baguio, I was trying to catch up time with my wife and my son. Kaya umupo kami, usap kami. At ito po ang payo ko sa inyo. Ha? Mag-usap kayo ng mga masasayang bagay. Mag-usap kayo ng mga magagandang bagay. Tama? Pero huwag nyo ding iiwasang pag-usapan ang mga seryosong bagay. Kasi may mga pamilya na iniiwasang pag-usapan yung mga problema. Mahirap po yun. If we avoid talking about problems, lalaki. Kaya dapat sama-sama. May time magtawanan. Ako, may time pagkwentuhan nyo si Deadpool tsaka si Wolverine. Huwag nyo lang sasabihin yung mga spoilers, mga ganon. Ha? Pagkwentuhan nyo yung Olympics, pagkwentuhan nyo yung mga tawa kayo. Pero, kailangan may mga sessions na, alam nyo, may problema talaga tayo sa budget natin eh. Pag-usapan natin paano tayo makakatipid ng kuryente, ng pagkain. Huwag masyadong magas. Huwag nyo winawalis lang yan sa ilalim ng carpet na parang walang problema pero lumalala na pala. O baka yung isang miyembro ng pamilya, baka may sakit na, hindi pa sinasabi. At malalaman mo na lang pag malala na. O ano ngayon sasabihin? Ba't ngayon mo lang sinabi? O kaya baka yung anak, okay lang, kamusta ka? Okay. Yung pala, nung pasahan na doon palang malalaman mo, hindi gagraduate kasi bagsak na. Ano sasabihin ni nanay? Ba't ngayon mo lang sinabi? Oh. Kaya uulitin ko, let's talk about good things, happy things, but let's not also skip talking about serious matters. Hanggang ilang taon na sinasama ang mga bata sa usapang yan, I give that to you. Iba-iba tayo ng estilo sa pamilya, pero ang gusto ko lang sabihin, i-involve natin ang pamilya sa mga bagay-bagay na kailangan pag-usapan. Why? Because again, it's a given. We are blessed, but there is also brokenness. Either sa relationships, or sa health, or sa finances, o sa pag-aaral ng anak, o sa trabaho, o sa negosyo, pinag-uusapan yun. At ang ayaw nyo ay ang pag-uusapan na lang kapag huli na. Kaya that's a given. Because number 2, families can help us. Number 2 statement. In fact, I would say that the family is the first, are the first persons, family members, are the first persons na dapat mahingan mo ng tulong. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, bago kayo dumaing at tumingin ng tulong sa iba, tayo muna magsabihan. Gusto mo ba sa kapitbahay mo pa nalaman ng problema ng anak mo? Gusto mo ba sa ibang tao mo pa nalaman problema ng asawa mo? Sa atin tayo magsabihan. Tayo unang magtulungan. Pamilya tayo eh. But, again, double yan. Families are also the people who can hurt us most. Totoo yan. Bakit? Dahil sa dalawang dahilan sa pamilya, dalawang katotohanan. Ano yun? Proximity and vulnerability. Ang pamilya yung pinaka-literal na malapit sa iyo eh. Talagang alam niya, ang ganda-ganda mo sa labas, naka-eyelashes ka, di ba? Ganda ng buhok mo, si daddy, si ate. Pero sa bahay, di ba? Butas yung kamiseta mo, di ba? Ay, yung shorts mo, law-law. Okay lang yun, hindi ba? Kasi magkakapamilya naman eh. Kaya very vulnerable tayo sa pamilya eh. Pangalawa, binubuhos natin lahat sa pamilya. Pamilya eh. Tiwala, di ba?
Pag-asa, kaya andali ka ding masaktan kapag sumablay. Di ba? People whom you love most are the people who can hurt you the most. Kaya masakit magmahal Kasi binigay mo lahat Binuksan mo ang buhay mo, nagtiwala ka, tapos, di ba? Pinagtaksilan ka, niloko ka, inutangan ka, tapos nagkaroon ng amnesia. Di ba? Yung mga ganun. Di ba? Pinagkatiwalaan ko yan, ibinigay. Kaya nga sa pamilya yan, bibigay mo lahat. Pero pag hindi mo kapamilya, mag-iingat ka. Di ba sabi nila? Kaya sa mga magjojowa na hindi pa naman talagang kasal, hindi pa kapamilya, di ba? Yan yung, tapos kong ibigay lahat. Binigay kong lahat, iniwanan niya ako. Brother Alvin, binigay kong lahat, tapos ginanon lang ako. Sabi ko, wawa ka naman. Pero bakit mo binigay lahat? Sana nagtira ka man lang. Pero sa pamilya kasi tinataya natin lahat Ba't nga naman hindi? Nanay mo yun Tatay mo yun At nagsimula kang bata na talagang dependent ka sa nanay at kaya napakasakit. Napakasakit kapag ang mga magulang mo ang nagtaksil sa'yo o nangloko sa'yo. Hindi mangyayari yan at dapat di mangyari. O ang umabuso sa'yo. Kasi binigay mo ang buong-buo mong tiwala sa tatay mo, sa nanay mo. Tapos doon ka nakaranas ng abuse. May mga bata po dito, ayokong banggitin, pero yun ang pinakakarumal-dumal, hindi ba? Na yung mga magulang ang mag-aabuso sa kanilang mga anak, lalo na kung physically, pero binigay mo yung tiwala mo sa mga... At vice versa. Masakit sa aming mga magulang, sa ating mga magulang, pag yung anak na natin ang sinasagot-sagot tayo, hindi ba? Matapos kitang pag-aralin ang lahat. Kasi vulnerable tayo Binubuhos sa tinutodo natin. So again, it's a double-edged sword. Families are the best persons to pour out your love, but the most painful persons to hurt us. Pero eto yung pangatlo. Lagi tayong may hope dito sa feast. If we were hurt by families, it is also in the family where we can be healed. Galing, no? Hurt, healed. Pero dalawang klase po ang pamilya, Kasi mamaya, madidinig nyo pa, meron talaga mga kwentong nasaktan sa pamilya at doon na natapos yung hindi na na-heal. Hindi na naayos. Maraming kwentong ganyan ngayon. Pero tandaan nyo, introduce namin sa inyo ang dalawang uri ng pamilya. Because 6 na talks po ito, sa 6 na linggo, yung talks 1, 2, and 3 will talk about biological families. Yung pamilya natin, talaga, sa dugo. Tatay, nanay, kuya, ate, kapatid. Pero talk 4, 5, 6, kaya buuin niyo po itong series na to, will talk about our spiritual family. Kasi sa totoo lang, talagang we were born into a family, hindi mo pinili yan. Talagang yung nanay mo, tatay mo. Walang man nag-apply. Di ba? Pwede pong mag-apply na tatay mo o nanay mo. Pasado ba ako maging kapatid mo, anak mo? Hindi po. Itinakda yan hindi ba? Pero may mga kapamilyang napipili natin. Na minsan, o baka nga madalas, mas mukha o naging kapamilya pa kaysa sa sarili mong pamilya. Di ba? Di ba? Mga kaibigan na talagang grabe kang minahal at naging tapat sa'yo at ang iyong spiritual family. Ito po, the feast is our spiritual family. Kaya our big problem is usually our families. Di ba? Madalas na mga trauma natin nasa pamilya. But God's solution is still in the family. Doon ka nadapa, doon ka nagka-problema, doon din susolusyonan yan. Pero minsan, o madalas, hindi na sa biological family mo. Sa spiritual family na. Sa mga taong hindi mo naman kadugo, pero pinadala sa iyo ng Diyos para doon ka ma-heal. Ang tawag din na ay church. The church is our spiritual family. The feast, your LGs, kung kayo may mga life groups, is about people who live in different worlds. Magkakaiba tayong pamilya.
Pero kapag iisa ang ating mga puso, and we live under one roof, hindi sa parehong bubungan sa bahay, kundi sa lordship ng Panginoong Jesus. Tulad ngayon, hindi naman talaga natin tahanan itong PICC, pero tito bagang tahanan na rin natin dahil dito iisa tayo bilang isang pamilya sa ilalim ni Jesus. Amen? Kaya dito, kahit hindi tayo magkakapamilya, we experience healing. We experience peace. We experience hope and joy and love. This is family. And speaking of family, nabanggit na ni Brother Tony, itong The Feast, 27 years na. Mula nung tinatag ni Brother Bo, yung paitsuran niya noon. 1997 sa Camp Aguinaldo, doon ako nagsimula sa Cubao. Ganon din yun, one session, once a month pa nga nun hanggang sa naging every week, at the rest they say is history. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa inyo. Whether mula Camp Aguinaldo pa lang, nandoon na kayo, o first-timer kayo, o nakailang linggo pa lang kayo, o nakailang taon, thank you for being part of the feast. Kahit ngayon lang kayo dumalo, miyembro na po kayo ng pamilya. Happy 27th anniversary feast family. Kaya uulitin ko sa inyo yung binasa ko kanina, all the families of the earth will find blessing in you. Hindi lang po si Abraham ang kausap ng Diyos ngayon. Hindi lang si Noah. Pero alam nyo, kinausap niyo yung pamilya ni David, pamilya ni Solomon, lahat yan. Hanggang nga sa Holy Family ni Jose, ni Maria, at ng Panginoong Jesus. Ayun, holy yun. Pero hindi exempted sa mga problema yun, ha? Umpisa pa nga lang, problemado na sila Dahil nagdalang tao si Maria, pero wala pang asawa. Eskandalo yun Kaya nga iiwan nga siya ni Jose. Dahil ayaw niyang mapahiya si Maria. At nung sila'y kinausap na ng anghel si Jose, at kinupkup na niya si Maria, kahit alam niyang hindi niya anak yung dala ni Maria. Hindi niya anak. Kung ikaw si Jose, tingnan mo nga yan, bimo ikakasal kayo, tapos nalaman mo buntis. Diba? Di isip mo, nagtaksil. Tapos hindi ako nagtaksil sa'yo. Kaninong anak yan? Sa Holy Spirit. Ay, sinong maniniwala? Diba? Ngayon, alam na kasi natin, pero ngayon mo sabihin, Diba? Sabihin mo, kaninong anak yan? Sa Espiritu Santo. Diba? Umpisa pa lang ng kwento ng Holy Family. Controversial na. Ang hirap na. Pero pinagdaanan nilang lahat yun. Hanggang sa pinanganak nga si Jesus sa sabsaban O, kita nyo, ina-advance ko na yung Pasko talaga Kakanta na tayo niya ng Whenever I see girls and... yung Pasko mismo, ang saya-saya natin, pero hindi nyo ba alam, problema yon, crisis yun, manganganak, walang mapapanganakan, kaya sa sabsaban pinanganak. At di pa natapos nun. Pagkatapos yung panganak, ipapapatay ni Herodes yung mga bata. Punong-puno na mga pagsubok yun. And yet, this family of Jesus, Mary and Joseph, blessed all the families and all of humanity in the world. Hindi dahil perpekto ang kanilang mga sitwasyon, problemado nga but because God blessed them to bless the world. Kaya, yung pamilya mo, alam ko may mga dinadala din yan. Blessed yan, pero alam ko may mga utang din hinahabol. May mga problema din sa relasyon. Baka may mga sakit sa pamilya, maniwala ka. Blessed at brokenness, gagamitin ng Diyos para lalo kayong mabless at makabless ng iba pa. Your family will bless other families. We're going to hear from Brother Tony more of how the messiest families in the world were even used by the Lord. Brother Tony. Palapakan natin, Brother Alvin. Pakiulit, family. Diba? Kakanta sana ako, we are family. Ayan, sumasayaw na yung iba. Okay, di ba? Parang may recall talaga when it comes to the word family. And we are family. Pero for this first 3 talks, pag-usapan natin yung family of origin natin. No? May tanong ako, sino dito mahilig mag-alaga ng isda?
or may aquarium sa bahay? Sige nga, meron po ba? Meron po ba? Yan, mga fish people yan, okay? Pero habang lumalaki kami sa Bahrain, may aquarium kami sa bahay. Yan. At yung daddy ko, si Daddy Joel, ay napakasipag mag-alaga ng fish, ng isda namin. Halos every month, nililinis niya yung aquarium. At talagang matrabaho, no? Sa mga aquarium lovers, ang hirap linisin. But every month, nililinis niya. By the way, nandito ang aking family. I believe they're here. No? With my dad, my mom, and sakto nandito po sila. Yes. Thank you so much for being here. Pero aside sa natutuwa kami sa iba't ibang isda na meron kami sa aquarium, yung Oscar fish, goldfish, doon ako natutuwa sa janitor fish. Di ba? Yung tipo ang hilig niya, makita mo, hinihigop niya yung bato, tapos ililipat niya, no? Ganon. Sabi ko, oh, janitor fish talaga, di ba? Pero kami magkapatid, natutuwa kami tuwing may isda, or goldfish in particular, na buntis. Kasi aside na malaking tiyan, after a few days or a week, lalabas na yung mga baby fish. At kung napansin nyo, if you're observing fishes or any other animal in the animal kingdom, tuwing pinapanganak nila yung mga babies nila, ano nangyayari? Kaagad lumalangoy. Kaagad naglalakad. No? Whether it's a tortoise, pig, zebra, talagang mapapansin nyo, especially mahilig manood ng National Geographic, no? Talagang paglabas, ay, naglalakad na kagad. Tayo, mga tao, ganun ba? No? Paglabas, magulat ka pag yung baby naglalakad kagad, no? Nagsasalita na. Pero sa atin, it's different with us human beings. Usually, it takes 1 year bago sila maglalakad. Tama? Magulat ka pag kagad naglalakad, no? Iba yan. Baka alien na yan, no? Baka mutant. Pero why is that? Why did God design us that way? Because God designed us to be raised up in families. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang families, di ba? And our families are different. Our families are not perfect. May perfect na family po ba? Itaas ang kamay kung meron. No? Wow. Pero here's the thing. In God's plan, families were designed to provide not only our physical needs, but also our emotional and spiritual needs. I pray that all families, lahat ng mga families natin, cater to all of our needs. That's the reason why we have the family. Because your first image of God, tandaan natin ito, your first image of God are your parents. That's the truth. Habang lumalaki tayo, how we perceive God is because of how we perceived our parents. Pero si Jesus, ito ang sinabi niya sa Luke 11, chapter 11, verse 2. When you pray, say, Father. When you pray, say, Father. At doon galing yung Our Father. Ibig sabihin, we acknowledge God the Father. But as human as we are, God also knows that we need earthly fathers. Amen? Earthly parents. Mga magulang, itaas ang kamay. Parents na nandito, itaas ang kamay. Palakpakan natin sila. Hindi madali ang pagiging magulang. Amen? Minsan magulo. Minsan mahirap. Pero I believe masaya. Amen? Amen? For those who believe this, say Amen! Yes. Hindi pa ako magulang, pero in a way, magulang ako sa mga youth, sa mga servants, kuya, brother. But Jesus knew His Heavenly Father personally. So well, ask me why. Because His earthly father, si Papa Joseph, imaged the Heavenly Father well. So our first perception of who God is depends on how we perceived our parents while growing up, whether we like it or not. That's why ang perception natin ng Diyos, siya ay punishing, siya ay listening, siya ay delayed sa pagmamahal niya, or is He loving and forgiving? Depends on how we related with our parents habang lumalaki tayo. So dear parents in the house, this is my question now. Do you image God well to your children? Huwag niyong sagutin. This is for our reflection. But I want to share that ang mga Hudyo, the Hebrews, the Israelites, ito kasi ang prayer nila na kailangan kabisaduhin nila at a younger age is the Shema. Pakiulit, Shema.
And the Shema is this, napakasimple lang. In fact, it comes from the Torah, yung first 5 books of the Bible na sinulat ni Moises at sinulat nila during their exile in Babylonian. Ito, Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 5. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Therefore, you shall love the Lord your God with all your heart, and with your whole being, and with your whole strength. Yan, Shema. It's the prayer that they have to memorize. Kailangan nila i-memoryado. Why? Because kung ituloy natin sa verses 6 to 7, hindi pa tapos dun, no? The Shema does not end there. Yahweh gives them the instructions. This is what Yahweh says. Take to heart these words, which I command you today. Keep repeating them. Pakiulit, repeating them. Pakiulit. Pakiulit. Oh, repeat na tayo diyan, no? But it's important we repeat. Minsan it sounds monotonous, but there's a purpose why we repeat. Repeating them to your children. Yan. Recite them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you get up. Tandaan natin, ang instruction ni Yahweh ay hindi lang para sa mga teachers of the law, mga Pharisees. Hindi lang para sa mga rabbi. Hindi lang sa kanila. Dapat yung the instruction is also to parents, to families. Teach your children yung Shema. Make them memorize it. Yung pagtulog nila at paggising, let them memorize it. What am I trying to say? Napakalaki pala ang responsibility ng mga magulang. Ang tendency kasi natin, we depend on teaching our young generation, our children, to the schools alone, to the church, sa mga pare, sa mga madre. When in fact tayo, as lay adults, as Catholics, and as parents, we also have that first and foremost responsibility to study our Catholic faith, to grow in the journey of the church. Nasa atin yan. Here, I love this kasi kami po mga feast builders, meron ilan po sa amin ay nag-aaral ng Masters in Theology, Pastoral Theology. At nagsimula kami ng first class namin for this semester last week. And isa sa mga subjects namin ay Family Systems Theory and Application. At ang teacher namin, ang professor namin is no other than our very own Doc Ichel Alignay, who heads our Pastoral Care Center. Professor namin siya sa Don Bosco School of Theology. And ito ang binanggit ni Doc Ichel sa amin in our class last Tuesday. Ito ang favorite quote niya. According to Anthony Brandt, isang American writer and journalist, sabi niya, other things may change us in life, but we begin and end with the family. Agree? Agree? Whether you agree or not, totoo. And nakita ko yan in my life today. No? Because the truth is, dear friends, the family is your first church. There you will learn to love. There you will learn to seek God. There you will know how to pray. Diba? Napakahalaga. San ba natutunan yung mga bata? Where to pray? Sa bahay, sa pamilya. Because the family is your first experience of God's love. Amen? So when you go home, pag uwi nyo mamaya, I pray that the family that you are with is your very personal and intimate experience of God's love, even before you come here to the feast. Palapakan natin ng Diyos. Amen? That's why itong series natin, napakahalaga. I pray you don't miss out on a talk because we're going to talk about family, where God is going to bless other families. So it is important for families to identify their current ongoing family system. Ano ibig sabihin? Lahat tayo, we have our own family systems. May kanya-kanyang family system tayo. Family system, ibig sabihin how we relate, how we connect. Kahit iniiwasan mo ang family member mo, that's already part of your family system. Whether iniiwasan mo, whether love na love mo sila, whether you're overstepping each other's boundaries, whether you're respecting each other's space, kung paano kayo nakaka-relate sa isa't isa, that's your family system. But the truth is, the world today, ang dami mga dysfunctional families. And the reason why we have our families is this. Ask me what? 2 things. Is so that we can understand our identity and our morality. Identity. Why? Identity dahil kung sino tayo, who you are.
and that you are worthy of love even before you do anything. In fact, napakalaking bagay yan when you love one another before you do anything. And regardless of anything, nagmamahalan kayo. You're there for each other. Identity. Because love is what truly identifies us. Amen? At doon nila makita, mahal ako ng family ko. And therefore, yung relationship niya with God will also be the same. Second is morality. Pakiulit, morality. Sa totoo lang, very fluid ang morality today. That's why very important ang roles ng bawat pamilya. Morality is because how you're supposed to live. That you must love your neighbor as God loves you. So para ma-experience natin, how does God love me? Depends on how the family loves us and how we love our family. The reality today, mga kapatid, is this. It's still far from what we want it to be. Ang layo pa. But it is not impossible. Some families are so dysfunctional that many children go up malnourished, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Dear friends, as we go through this series, don't just think of other families na experience nyo sa paligid nyo. Sometimes it requires that we reflect on our families. Ask me why. Because God can use the blessings and brokenness of your family as well. Wala kayong makamay dyan? Tahimik? And to prove this, in the Bible, binanggit ni Brother Alvin, in the Bible, God uses the messiest of families to bless the world. You want to see proof? You want to see proof? Ito, unang-una, the first historical biblical person, si Abraham. In Islamic tradition, Ibrahim. Abraham, silang mag-asawa si Sarah or si Sarai. Wala silang anak for the longest time. Tumanda na sila, wala pa silang anak. But God promised him, you will have nations as countless as the stars above. Kung ako yun, paano kaya, Lord? Ang tanda na namin. Lampas na sa menopause. Lampas na sa time namin ni Sarah. Lord, kung ako yun, magdadalawang isip na ako. But they believed and accepted, but dahil tumagal ng ilang taon na, wala pa yung promised child. Anong ginawa ni Abraham at si Sarah? Si Sarah sabi daw, dahil naghintay, nainip na tayo, wala pa yung anak na promise ni Lord. Ito, Abraham, ito ang aking maidservant, si Hagar. Pwede kang gumawa ng anak sa kanya and it will be ours. Ay, may ganun. Diba? Kung nangyari yun ngayon, parang ano yun extramarital na yun eh. At dahil dyan, syempre, yung firstborn nila ay si Ishmael. Yan. And of course, we know the history dahil yun mga lineage ng Ishmael at lineage ni Isaac hanggang ngayon, nagka-clash pa rin. Diba? Pero magkapatid sila, to think about it. No? Pero even more, dahil na dumating na si Isaac, the promised son, si Isaac nagkaroon ng dalawang anak din, si Jacob at si Esau. Alam niyo na yung story. Diba? Yung asawa ni Isaac, si Rebecca, may favoritism. Favorite niya yung bunso, si Jacob. Pero si Esau ay panganay. Sa kanya dapat yung rights ng bilang panganay. Pero ang ginawa ni Rebecca at si Jacob, ninakaw nila yung rights. Alam niyo yung story dahil bulag si Isaac. Oh, imagine nasa Bible na ito. Let's not stop there. Si Jacob, so sa kanya na ang promise of Israel. Tinawag sa kanya Israel. Nagkaroon siya ng 12 sons at doon ang 12 tribes of Israel. Anong ginawa yung mga kapatid kay Joseph? Joseph the dreamer. Dahil sa inggit. Dahil again, may favoritism si Jacob kay Joseph. No? Almost left for dead. Halos patayin nila si Joseph and sold him into slavery. Diba? Kung nangyari yun ngayon, parang crime, parang krimen, napakalaking kasalanan yun, to tell you honestly, kung nangyari yun ngayon. But then, God turned it around. Because of Joseph being almost killed, persecuted, pagdating sa Egypt, naging governor of Egypt. And because of that, yung buong angkan ni Joseph, pati si Jacob, lahat sila magkapatid, pumunta sa Egypt. Pero habang tumatagal yung panahon, they were blessed during sa taggutom, but habang tumatagal, 400 years, naging slaves, naging alipin ng mga Israelites in Egypt. At naghintay sila, and out of their oppression came Moses. Napapansin niyo may pattern? Diba?
kahit makasalanan ang mga Israelita, sila ang chosen people God still makes a way to bless them. Di ba? Di ba ba? So when we look back at our life, what were the many things that you don't like to acknowledge in your past dahil sa family? God can still use that. He can still turn that around. Amen? Isa pa. After Moses, si King David. Alam natin si King David, di ba? The one and only King David who proved himself. Pinatay niya si Goliath and proved himself to be the chosen and anointed one of God. Pero nung naging hari siya, anong ginawa niya? Makita niya lang, nasilipan niya lang si Bathsheba. Naku, yan tuloy. Dahil nagkaroon siya ng mali siya kay Bathsheba. Di niya napansin siguro, no? Sa pangalan pa lang, Bathsheba. Ang corny ko, no? Walang tumawa doon. Okay. Ang hirap maging corny as preacher. Bathsheba pala, no? Pinatay niya yung asawa ni Bathsheba, si Uriah, by sending him off to war. At nagkaroon ng adulterous relationship si King David. Nagsisi naman si King David. Pero here's the thing, ask me what? Nakita niyo yung trend ng Israelites? It's like our story din. Pero sabi dito sa Isaiah chapter 11, 1-2, out of the stump of David's family will grow a shoot. Yes, a new branch bearing fruit from the old root, and the Spirit of the Lord will rest on him. And the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Sa mga mahilig mag-hiking, o maglakad-lakad sa mga garden, sa forest, no? May nakita kayong minsan may mga stump, yung mga stump na putol na puno, pero minsan may lumalabas pa rin mga shoots. May nakita kayong ganon? Kahit alam mo, wala na, putol na, but still, there's still a chance na magkaroon ng pag-asa. At ang tinutukoy ni Isaiah dito, the new shoot from the old root, ay si Jesus. Despite sa daming nangyaring kasalanan at mali ng mga Israelita, God still made His one and only Son become the new shoot in that family. Wala kayong makamay dyan, ha? Dear friends, in the Bible, God used the messiest families to bless the world. Baka ang tingin nyo ngayon, napaka-messy ang family nyo. And that's okay, kasi walang perfectong family. But like you, and like you, Jesus too came from a very messy family. So dear friends, my message is this. God can use your family background, both the blessing and the brokenness, to prepare you for your calling. Amen? So pakisabi sa katabi, may calling ka pala. May calling ka, regardless kung ano yung broken family system that we have in our lives. But here's one thing that I want to share. Are you ready? And then mami po, Brother Alvin will give the second point. First is this, God can use the blessings of your family. May konting kwento ako. Okay lang po ba? Okay. So, alam nyo na by now na ako ay lumaki sa isang OFW family. Nandito yung family ko, ha? So, atin lang yung kwento, ha? Kasi nandito sila. Okay lang? So, I grew up in a family na OFW. Ako ay isang panganay. 4 kami magkapatid. And habang lumalaki, syempre, growing up as a kid, ang dami kong iniidolo. And one of the artists that I admire was Michael Jackson. Ayan. Hee-hee! Feeling ko yan ang gusto niya eh. Dapat kanina pa ako sumayaw, di ba? Ang hirap maging preacher, kailangan sumayaw pa eh. Pero so much so, that I tried auditioning for mga school talent shows. Pero there's always one, at Pinoy siya, hindi ko ba magkiting pangalan. Isa siyang magaling na sumayaw, mas smooth pa ang kilos niya, may pitik talaga. Pero sabi ko, tuwing nag-audition ako sa talent show sa school, bakit siya palaging pinipili pagdating sa dance? Nasa side track lang ako. Pero alam ng family ko that mahilig talaga ako kay Michael Jackson, yun, sayaw, dance, acting. So, yung mother ko, si Mommy Offie, talagang nagulat ako one time, talagang nag-customize siya na parang suot pang Michael Jackson. Yan, di ba? So, hindi mukhang Michael Jackson eh, pero yan. So, Michael Jackson, di ba, may mga gold trims pa. Pero, alam nyo, even if I would be discouraged because I would not
pass the auditions dahil my mom would give me this customized Michael Jackson costume. Parang feeling ko ako na si Michael Jackson. Ow! Diba? Nang ganun, diba? So hanggang ngayon, Michael Jackson pa rin, di ba? So, and ako ay isang introvert. Yes, introvert ako dati. Ngayon, ambivert. No? So tuwing may mga small gatherings, ako ang pang-entertain nila. Pero hindi ako ready sa big crowd ng ganito. Well, ngayon, kaya ko na ngayon, di ba? Pero dati talagang small group. To the point na yung mom ko, very, very prayerful. Halos gabi-gabi may devotion siya kay Santo Niño, Saint Teresa of Lisieux, ang dami niyang devotion. And every time she'll say, Choy Choy, yan, aminin ko, Choy Choy ang pangalan ko nung bata pa ako, Taba Choy kasi. Choy Choy, come here. Tapos makikinig lang, titinan ko lang siya while she's praying. Malaking impact po yun. It inspired my life to be prayerful even more. At mas lalo when it came to community, dahil nag-serve ako sa Youth for Christ. Yan, dati akong Youth for Christ. At napaka-supportive yung dad ko doon. Siya ang nagda-drive para sa akin papuntang simbahan at pauwi. Kasi dati sa Bahrain, walang jeep, walang mga public transport na pwedeng sasakay ka lang. So, ang daddy ko, si Daddy Joel, siya ang nagda-drive para sa akin before and after to the prayer meeting ng youth. And even more so, tuwing sumasama ako sa daddy ko at pumapasok siya sa office, siya ay isang manager ng electronics workshop. Siya talagang nakikipag-coordinate sa mga kasama niya na sa trabaho, sa mga clients. At club chairman pa siya ng Filipino club sa Bahrain nung time na yon. In fact, awardee siya nung panahon ni Cory. Pumunta pa siya dito to receive that award. But every time I would observe him, sa kilos nila, sa gawain nila, siguro doon ko nakita yung pagiging people person ko of how I observed my father. At yung pagiging prayerful ko dahil sa aking mother. Dear friends, everything that we are coming from in our family of origin impacts who we are. So don't put aside yung mga brokenness, mas lalo yung mga blessings, because God will use both of them to make you an amazing blesser for the world. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. And with that, to close, welcome Brother Alvin. Thank you, Brother Tony. Wonderful stories. Thank you. Again, the big message we want you to bring home in Talk One of our new series Under One Roof is this: God can use the blessings and the brokenness of our families. Broken. Blessed. Broken. Broken. Blessed. Broken. Blessed. Broken, Christian. Blessed nga. Broken. Blessed. Broken. Blessed. Sinabi ko na sa'yo, Nakakarami broken. na itong dalawang to, no? Sinabi ko nga sa'yo, blessed eh. Broken eh. Ano na naman yung pinagtatalunan ninyo? Dami nyo ng airtime, ha? Hanggang Grand Prix, tumapir kayo, ha? Ano pinagtatalunan nyo naman? Brother Alvin, pinapaliwanag ko lang kay Brother Nelson na dapat ang unang pamilya ang mabless bago ka makabless ng iba. Ang pinapaliwanag ko naman kay Christian, ang katotohanan yan, talaga namang napakarami ng pamilyang broken family, watak-watak na talaga. Kaya lang, ayan na naman kayo. Dinadichotomize nyo na naman yung dapat na magkasama. Na dahil totoo na talagang ang blessing nagsisimula sa pamilya. Sabi ko nga, naging tao ka sa pamilya kaya talagang dyan ka unang na-bless. Pero totoo din, ang katotohanan, lahat ng pamilya. I would like to believe, no exception, ay may brokenness. Either nga sa relasyon, sa kalusugan, sa financial na buhay. So magkasama yan. Magkasama yan. Blessed and broken. Ay, maraming salamat, Bro Alvin, na binigyan mo kami ng pag-asa, mga broken family. Ako, naalala ko noon, sariwa pa sa alaala ko nung buhay pa ang mga magulang ko. Ay, napakasaya namin. Talagang nagmamahalan, nagbibigayan. Kaya lang naiba kwento nung ako na nagpamilya. Ito'y madalas ko pong ikwento sa M3SY live namin tuwing Wednesday na 4 po naging anak ko eh. Alam mo yun, Bro Alvin, 4 sila. 3 po ang mami nila. Yan po ay sanhin na rin siguro nung aking kabataan, aking pagkukulang, kapusukan.
At naapektuhan talaga ng aking buhay. Relasyon, pinansyal, kalusugan, na talagang watak-watak. Salamat na lang, sinama mo ako rito sa paglilingkod. Unti-unti, naisasama ko na sila sa isang bubong. Kaya lang, nung medyo mabubuo na, umanaw naman si Lenny. Oh, birthday niya nga ngayon sa langit. At pilit ko pa rin binubuo. Yung bunso ko naman ay kinuha na ng kanyang mami. At hanggang ngayon, pinupulot ko pa rin yung mga pira-pirasong nagkakahimay sa aking pagkatao. Sabagay, matagal na po kami magkaibigan ni Brother Nelson. Mga kabataan pa namin at naging saksi ako sa kwentong buhay ng iyong pamilya. Tatay mo ay kinikilalang konsihal sa bayan natin sa May Kawayan. At yung nanay mo, naabutan ko din yan. Pero naging saksi din ako sa mga pinagdaanan mong pagsubok nung ikaw na nagkaroon ng pamilya. Pero tignan mo ngayon, ang mga anak mo ay nakapagtapos na, di ba? Kailan lang, honor pa, di ba? At yung may bahay na si Lenny, bago po yan pumanaw, at talagang maging malapit po tayo sa kanya, ay naglingkod dito sa feast. Talagang ilang mga pagkakataon, hanggang dito sa entablado, siya ay nakakasama natin. Kaya kamangha-mangha ang Diyos eh. No? Binibless ka, pero kahit sa iyong brokenness, ikaw, higit isang dekada na ginagamit ka ni Lord para ikaw ay makabless ng maraming tao off-stage bilang director natin sa production at on-stage. Kaya ang Diyos, patuloy tayong ginagamit, not because of who we are, but because of His love for you, nagiging blessing ka sa iba. Congratulations, Brother Nelson. Patuloy. Alam niyo, Brother Alvin, sa totoo lang meron din akong kwenteng buhay sa pamilya ko. Ikaw din. Hindi ko nakagisnan yung tatay ko. Bata pa lang ako, namatay na siya. Iniwan kami nung nanay ko sa tita ko na mag-aalaga sa amin. Tapos, nagkaroon na ng pamilya yung mother ko. Nagkaroon siya ng mga anak doon, nagkaroon kami ng mga kapatid. Ayun po yung broken ko, na hindi ko man lang nabuo yung pamilya, sa sarili ko. Na wala agad yung tatay ko, yung nanay ko, naiwan kami. Yung masakit sa akin, Brother Alvin. Parang di ako sanay na seryoso ka. Pero kita niyo po, parang kwento din natin lahat yan eh. Sa kabila ng ating mga ngiti at tawa, magagandang itsura sa labas, ang halos lahat sa atin ay may kwento sa loob. Wala ni Christian. Matagal ko na din pong kasama si Christian at alam ko din ang kanyang naging buhay. Pero kita mo yan, Christian, sa kabila ng masakit, mapait mong pinagdaanan, abay, ilang libong tao ang napapasaya mo, hindi lang dito. Kasama ko po itong dalawa, lalo na si Christian, umiikot po kami niyan, yung nabanggit ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Madalas siya po ang kaiskit natin. Minsan nga, mas nagpapakuha pa litrato sa kanya kaysa sa akin. Ang dami po niyang nabibless. Again, despite what we may have been going through. At dito sa atin, you are a blessing. At sa iyong mga anak na nagsipagtapos na rin, si Joaquin at si Joshua. Kita mo, na itatawid natin sa kabila ng mga pagsubok. Kaya yan ang mga kwento natin, hindi ba? Nakakatuwa nito, Bro Alvin. Christian, nakakamangha din yung buhay ni Bro Alvin, sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Oo nga kasi, nabe-bless pa niya ang ibang yung tao. pamilya ni Brother Bongbong nagsisilbi sa Panginoon. Si Sistes dito, nag-lecture pa sa ating feast. Si Brother Ayo, na ating feast worship leader. At si Aya naman yung nagsasayaw rito. May event po tayo sa feast. Kaya, Brother Alvin, bless na bless yung buhay mo at ang saya po. Nakalimutan mo yung script mo, no? Nangangapa kayo. Ngayon lang kasi kayo naiyak.
Pero totoo yan na naiinggit kami, namamanga kay Bro Alvin. Sa kabila ng pinagdadaanan niya sa buhay, lagi naman niya na ikukwento, ay ginagamit pa rin siya ng Panginoon ang kanyang pamilya para makapag-bless na mas maraming tao. Totoo kasi, akala ng marami ay, Brother Alvin, at ikaw, no? How to be you? Ang asawa mo, ang anak mo, si Ayo, si Aya, hindi nila alam, ay marami din kaming pinagdadaanan, tulad ng lahat. At mula sa aking sariling pamilya, hanggang sa pamilya ko ngayon, by God's grace, ginagamit, pero hindi dahil sa kami ay perpekto, o magaling, o banal, marami din kami mga pagsubok sa relasyon, sa pinansyal, at sa kalusugan, pero sa kabila niyan ay binubuo ni Lord John para ikaw ay patuloy na gamitin niya, hindi lang ikaw, kundi pati yung iyong pamilya. Ayan yan. Ikaw rin pala, Brother Alvin, may pinagdadaanan sa buhay. Yun, naalala mo na yung script mo ngayon, no? Naging emotional nawala eh. Ano, sige, sabihin mo ngayon. Ano sabihin? Si Brother Nelson. Nelson na. Hindi, lagpas na. Nasabi ko na yung script ko. Sabi mo na. O palakpakan na lang po natin itong dalawang ito. Kita nyo, sa kabila ng pagpapabigay kasayahan, ay mayroon pa rin mga nasa saloobin, pero parehong ginagamit ni Lord John. Brother Christian, pati ako nalilito sa inyo. Brother Nelson at Brother Christian po. Maraming salamat. Okay na, serious na. Nakabless na kayo. Salamat. Maraming salamat. Ang pinatayan tuloy kayo ng mic. Palakpakan na lang po natin. No? Pupusta po uli ako sa inyo. Pupusta ako na ang bawat isa sa inyo, pag pinaakyat ko dito, may ganyang kwento. Kwento ng na-bless, pero kwento din ng na-broken. But again, God ito nakakamangha eh. God can use your family background, both the blessings and the brokenness, preparing you for a calling. Ay, maniwala kayo niyan. Yun munang positibo sa pamilya ko. Talagang something supernatural happens. When the entire family, nabanggit siguro ni Tony kanina yan, pag parents and children serve in one movement. Yan po yung sinasabi ko kanina na may sarili man tayong mundo, set A, di ba? At set B. Pero dapat kayong pamilya, tayong pamilya, mayroong set C kung saan nagkikita-kita. Sa hapagkainan, nagkikita-kita. Sa feast. Sa simbahan. Kaya yan po yung topic ko sa aking pamilya kanina eh. Na halimbawa, dahil Katoliko tayo, baka pwede nating ibalik. Diba? Binuksan ko kanina yung sabi kong ibalik yung Novena to God's Love o ilang mga ginagawa natin. Baka pwede nating ibalik yung mga unang panahon na ang linggo, sagrado sa pamilya, sama-samang magsisimba. Alala niyo yun? Na talagang nung bata kami, kapit-kapit pa kami ng mga kamayo at walang excuse na puyat or pagod or busy. Linggo nga yan eh. At doon nabubuo yung pananampalataya ng pamilya. May pananampalataya si daddy, si mommy, si kuya, si ate, pero yung common faith nyo ng family, hubugin nyo yan, hubugin nyo. Pasensya na po kayo. Teacher po kasi ako at palagi kong nadidinig yung mga magulang. Marami ng mga magulang ngayon na nagsisimba po ba yung anak nyo? Ayaw eh. Ginigising ko, ayaw. Nung mga bata tayo, hindi pwede yan, hindi ba? Hindi pwede yun eh. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero ayaw nating pinipilit sila sa Diyos. Pero sa umpisa, dapat ganun. Paano ka natutong magsipilyo o kumain ng gulay? Gusto mo kaagad? Pinilit ka muna, hindi ba? Ayoko ng kangkong, wag ka kaagad bibigay na, ayaw ng kangkong, bigyan mo ng tosino, bigyan mo ng hotdog. Ipilit mo muna. Kasi mabuti sa kanya yun eh. Yung sipilyo ba kaagad, gusto mo yun? Diba? Tulog na ako, kahit na amoy imbornal pa yung bunganga mo ito. Pipilitin mo niya, anak, huwag kang matulog nang di ka nagsisipilyo. Kaya kahit na, pipilitin mo muna.
Kasi dapat ma-experience muna niya yung tama noon, yung buti noon. Ngayon, pag siya dumating na ng 19 years old, 18 years old, yun siguro, pwede mo nang sabihin, anak, magdesisyon ka na. Pero 7 years old, itatanong mo, gusto mo magsimba, anak? Wag! Ikaw magsabi! Are you listening to me? Magkaroon tayo ng common thing sa pamilya na sagrado. We should have sacred agreements, sacred rituals sa pagkainan, sa simbahan, sa pagdadasal gabi-gabi. Call me old-fashioned. Pero namimiss ko yung pag-alas 6, yung kaming pamilya, kami mag-anak, nagdadasal kami. Kaya kahit may problema, sama-sama naming nahaharap. Kaya uulitin ko po sa inyo, we should have something common as a family. Huwag pong maagang kanya-kanya. Dadating talaga yung kanya-kanya eh. Maglalakihan talaga yung mga bata eh. Pero habang nasa iisang bubong tayo, gawa kayo ng mga kasunduan. Ito non-negotiable. Tayo sama-sama dito. Tayo iisa dito. Kami pong pamilya, ulit yan po yung simple kong pamilya. 4 lang kami. May sarili kami mga mundo, tulad ng nasabi ko sa inyo. Pero ang kagandahan po niyan, the feast binds us. Kaya kanina, nung nag-little meeting kami sa family ko, sabi ko, huwag kayong pupunta sa feast o magsisimba dahil sa akin. Hindi dahil ako yung preacher, hindi. Mag-feast tayo, magsisimba dahil mahal natin si Lord. At mahal tayo ni Lord. Amen? Yun ang ating pagkasunduan. Kaya natutuwa ako, napapasalamat ako. Ang asawa ko, very supportive sa akin. At may panahon nun, tagabasa pa siya dito sa misa. Si Ayo, leads worship. Si Aya, pag sinabi ko sumayaw yan, dapat. At ngayon, medyo lumalaki na sila. Minsan ayaw na o busy na. Pero pinapaalala ko, naintindihan ko yan. May kanya-kanya tayong mundo. Pero dapat meron tayong pagkasunduan. Dito sa feast. Sa Diyos, pare-pareho tayo. Why? Because again, God will bless others usually by our families. Through our families, and the family is under attack in the past decades. Kaya sana tayong na mga nasa feast, nasa simbahan, panatilihin nating matatag ang ating mga pamilya, kahit pa siya broken. Wala sa atin ni isa dito magsasabing perfecto pamilya niya. Simula po sa akin. Kaya ako po, naniniwala ako, God continues to use my brokenness in my family. Ito po ang nanay at tatay ko. Gwapo tatay ko, no? Ganda ng nanay ko. Tingnan nyo naman yung resulta. Diba? Maliit na bagay. Pero grade 4 lang po ako nung naghiwalay sila. Kaya kita nyo ayos ng litrato, pinaghiwalay ko din. Wala akong litrato hanggang ngayon na magkasama sila eh. Wala. Yan ang isang sama ng loob ko ni litrato. Wala ako na magkasama sila. Dahil ang saya-saya namin nagsimula, diyan na kami nakatira sa may San Marcelino. At lalakad kami sa Adamson, sa St. Vincent Parish Church. Tuwing linggo sa gather, magsisimba kami. Pero dahil hindi na pag-uusapan yung mga problema, hindi namin alam may problema na sila. Isang araw, pinamimili na lang kami ng kapitbahay namin, nagmi-mediate. Saan kami sasama? Sa nanay namin o sa tatay namin? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon, nandito pa rin po. Sabi nila, you cannot really move on totally with things, from things like this, you know? Yes, I am healed, pero may kurot pa rin. Pag tinitignan ko nga, nung inaayos ko yung litrato nga, gusto kong maiyak talaga eh. Dahil una sa lahat, pareho na silang wala. Pero grade 4 lang po ako naghiwalay sila. At at time, na yung hiwalay yung magulang, yung mga anak, tinatago. Lalo na mami ko, teacher sa isang Catholic school. Daddy ko, politiko. Tinago kami sa probinsya. Tapos pinagchismisan ako. Yan si Alvin. Ako, hiwalay ang mga magulang niya. Eh ngayon, parang, di ba, parang natural na yun, di ba? Halos limasin ko na yung mga broken family, pero noon tinago ako. Kaya masakit, matagal ko pong binitbit yan at dinala na anak ako ng hiwalay na magulang. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Ito wild, pero totoo. Sabi ko, anong buting dulot na
nangyari, bakit naghiwalay yung magulang ko. Hindi ang Diyos ang nagpahiwalay sa magulang ko, ha? That's bad theology, ha? Hindi. Sila ang may desisyon nun. Pero ang Diyos sa kamanghamangan ng kabutihan, kahit sa kanilang paghihiwalay, may buting nangyari. Ano yung mga mabuting nangyari? Tanong sa akin, ano? Hindi ko sinasabing tama ito, ha? Pero nag-asawa ulit daddy ko, nag-asawa ulit mami ko, mga nagkaanak sila. Kaya meron po ako mga kapatid sa left at sa right. Parang multi-leveling yan, marketing may left. Diba? Parang gano'n. At pag tinitignan ko yung mga kapatid kong yon sa ibang ama, sa ibang ina na mahal ko, minsan naisip ko, kung hindi naghiwalay yung magulang ko, hindi sila buhay. At mga nagkapamilya na rin sila, mga nakapamangkin ako na mga mahal na mahal ko. Sabi ko, tingnan mo nga naman. Hindi ko naman sabihin, ito'y produkto ng pagkakamali lahat. Biyaya ito lahat eh. Hindi ba? Ito pa. Far out ito far out. Pero yan yung sinasabi nilang butterfly effect. Yung dugtong-dugtong. Dahil nagkahiwalay ang magulang ko, napunta ako sa Bulacan by some twist of events. Taga Maynila kami. Diyan ako sa San Marcelino, sa Ermita. Napunta kami sa Bulacan, doon nakabilin bahay yung aking stepfather. Ano ngayon, kung nalipat ka sa Bulacan? Ay, malaki. Kasi doon po ako naging teacher. At doon po ako nakapagpatayo ng mga paaralan. At yung mga paaralan pong yon, libo-libo ng estudyante ang napaglingkuran. Mga teachers, mga empleyado, mga naipakilala ang Diyos sa libo-libong mga taong yon. May mga teachers nga na doon nagkaasawa, doon na Are you following me? Kung hindi po nagkahiwalay yung magulang ko, hindi po ako mapupunta ng Bulacan. At lahat po yun hindi mangyayari. Kaya sinasabi ko, malamang di kayo nagkita-kita eh. At dahil napunta po ako ng Bulacan, doon ako nagkasakit. At doon ako isang araw din nila sa Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. At doon ako gumaling sa sakit kong yun. At nung gumaling ako, nagsimula ako magsalita tungkol sa pagpapagaling sa akin ng Panginoon sa Divine Mercy. At sa pagsasalita ko, may isang nakapakinig sa akin. Tanong nyo sino? Bo Sanchez. At nung nadinig ako ni Bo Sanchez, isang taon pa bago, pagkatapos siya ako madinig, sabi niya, naalala niyo yung may nag-testimony at kumakanta na parang na-epilepsy noon, na parang, imbitahin niyo nga siya dito sa The Feast. Inimbita ako, that was 20 years ago, and as they say, the rest is history. Nakasama ko si Brother Bo, naging preacher ako, nakaharap ninyo ngayon for 20 years now. Dahil naghiwalay ang magulang ko at napunta ako sa Bulacan, doon ako nakasakit, punta ako Divine Mercy, nakita ko ni Brother, napagdudugtong-dugtong nyo. Kaya ang gusto kong sabihin, parang puzzle yan, na pag may ginalaw ka, di ba? Ang dami, kaya sabi ko, Lord, alam ko hindi mo sinabing paghihiwalayin ko magulang mo para maging preacher ka. Hindi ganon. Hindi po ganon yun. Maniwala ka po. Pero yung sinasabi ni Lord, kahit sa Old Testament, na yung bagay na dapat na ikasisira mo, kayang-kaya ni Lord na gawing isa kabubuti mo. Ang basura na mabaho at walang silbi, kayang-kayang maging fertilizer na makapagbigay buhay pa sa iba. Galing, no? Kaya muli, kahit itong pamilya ko ngayon, hindi po yan perfecto. Ang dami po naming mga sablay, ang dami pa rin naming mga pagsubok, pero nilalatag namin lahat sa Diyos. Lord, i-bless mo po kami kasama ng aming mga problema, pagsubok at mga sablay, dahil sa aming mga brokenness, nakaka-bless pa rin kami ng iba. Ganon din kayo, ganon tayong lahat. Nadinig nyo mga kwento ni Brother Tony sa Biblia pa lang, God didn't call those people because they were perfect. He called them because He loved them. He called Moses, He called Abraham, He called Noah, He called because of His love. And His love blesses you to bless others. And again, this is big. The brokenness of your family is a preparation for the good works God wants you to do. Alam niyo, ito na lang last kong gusto sabihin. Ako po ay preacher na galing sa broken family.
At yung pamilya ko din mismo nagdaan sa mga demandahan pa, pagkakautang-utang, mga sakit. Di ba nakakahiya yan? Preacher ka tapos ganyan naging buhay mo? Hindi po. Ang laki pong tulong nito. Tanong niyo po bakit? Kasi kung, eto nga ang delikado eh. Kung perpekto ang buhay naming preacher, ang lagi naming tingin sa tao, mali. Ay, nagkakautang-utang ka, mali yan. Ikaw, nagkasakit ka, pinabayaan mo ang buhay mo. Ikaw may problema ka sa asama. Pero dahil naranasan ko po mismo, o naranasan namin, pag may lumapit po sa amin, noon kasi ako, akala ko perfecto buhay ko eh. Pag may lumapit sa akin, Brother Alvin, namatayan ako. Ay, hindi, magsaya ka. Na kay Lord na siya. Brother Alvin, nagkalubulubog ko ng utang. Naku, hindi mo kasi, pinagdaanan ko lahat. Namatayan ako, nagkautang-utang ako, nagka-problema din ako sa aking family life. Kaya pag may lumapit sa akin, Brother Alvin, nagkautang ako. Naintindihan kita. Kasi hanggang ngayon ako nagbabayad pa rin. Halika, pakinggan kita. Naintindihan mo ngayon? Brother Alvin, nagka-problema ako sa asawa ko. Naintindihan ko yan. Kasi ako din pinagdaanan ko yan eh. Sa pamilya ko, sa mga, halika, usap tayo. Yung sugat natin, ginagamit ng Diyos para maunawaan ang sugat ng iba. Para imbis na tayo ay manghusga, lalo nating uunawain. And we become wounded healers ourselves. Tumayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Iisa po ang sikreto ng lahat. Ang isama si Jesus sa ating pamilya. Lahat ng pamilya dadaan sa pagsubok. Pero pagkasama mo si Jesus sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, kakayanin yan. Katunayan, kahit yung inyong pagsubok at mga sablay, magagamit pa to bless others. Kaya ito po yung huli kong gustong pagawa sa inyo bago tayo mag-worship. Lagay niyo po yung mga kamay niyo sa inyong mga puso. Isipin niyo po, kahit na 2 o 3 bagay lang na pinaka-blessed ka sa iyong pamilya. Anong biggest blessing mo sa iyong pamilya? Buo kayo? Disente ang inyong buhay at komportable? Bahay, kotse, the aircon ng mga kwarto, masasarap na pagkain, blessing po yan. Walang may sakit? Ay, blessing yan. Ipasalamat niyo po ang mga blessing ng Diyos sa inyong mga pamilya ngayon. Tapos ito din po ang aayain ko kayong isipin at itaas. Saan naman po o anong pinaka-broken ka sa pamilya mo? Ano ang mga kasalukuyan mong dinadalang pagsubok o conflict o problema? Sa relasyon ba? Sa asawa? Sa anak? Sa kapatid? Sa magulang? Sa kalusugan ba? Sa kaperahan? Sa negosyo? Sa mga utang? Ilatag mo din sa Diyos yan. Magagamit mo. Gagamitin ng Diyos yan. Upang kung saan ka sumablay o nadapa, doon ka din niya ibabangon. Your brokenness in your family can serve as healing for others. I invite you again to lift up your blessedness and your brokenness to Jesus, and He will bless you even more. Come, let us worship the Lord.